Hey guys! Magandang gabi! Kamusta po kayo? Sa lahat ng mga nandito ngayon na nakikinig sa aking channel at nakatambay, magandang gabi at God bless po sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok at pagantabay talaga sa akin pong updates. So, andito na naman kayo sa Gandara SRU para makinig ng ating pong latest update and fresh happenings about sa TVJ and the Dabber Cards. And for today's video, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol dito sa another pang-i-issue na naman sa Itbulaga. Gusto atang makabawi. Gusto atang i-call out pa ang MTRCB. Parang gigil na gigil po talaga sila sa Itbulaga. And then, meron pong pagko-call out at pinapalayas si Miles Ocampo sa EB dahil hindi daw po ito perfect family for her. Kasi, siya po ay hindi naman daw tinuturing na pamilya, kundi ay hindi nire-respeto. So, saan ang galing yung idea na yun? Bakit may panggegera sa Itbulaga at pagko-call out na naman kay Sir Joey De Leon? Anong problema ninyo? Seryosong tanong, talaga bang kayo ay nanonood ng Itbulaga? Kasi mukhang wala naman po kayong alam sa Itbulaga. Anyway, bago tayo magpatuloy, nais ko pong i-congratulate itong si Christine Hermosa and si Oyo Soto dahil they are expecting for their 6th child na. So, another baby is coming. Congratulations! So, sa ngayon, laman na po ito ng balita kasi nakakatuwa naman talaga, di ba? Ako, maasa ako ng baby girl naman. Baby girl naman na. Tapos, kamukha ni Christine. Kasi, lakas ng dugo ng mga Soto. Grabe nga yun. Anyway, mabalik nga po tayo sa ating pinag-uusapan kanina. Patungkol nga po ito kay JDL na kung saan ay nawa naman daw ay magbago-bago na. At meron pong pambibintang na hindi mo malaman kung talaga ba silang nanonood ng Itbulaga at fan ni Miles. Kasi kung kahit fan ni Miles lamang, hindi ng Itbulaga, syempre manonood ka diba ng EB kasi nando si Miles. So, may idea naman sila dapat kung ano ang mga nangyayari sa Itbulaga. Kasi, to be honest guys, si Lola Belen, lagi niyang tinatawag si Bossing, Vic, Vic, Vic. Diba? Try niyong pakinggan, Vic, Vic, Vic. Anyway, eto na nga nangangalampag sila sa X or sa dati pong Twitter. Sabi dito, Joey De Leon, magbago ka na. Talaga nakaka-caps lock pa, no? Gigil na gigil yan. Kung ako kay Miles, alis na ako. If hindi mag-apologize, si Tanda. No one deserves to be body shame. Lalo na sa national TV. Lalo na if may health condition ng isang tao. Kasi sabi po dito ni Colleen May, Miles Ocampo looked very uncomfortable while Joey De Leon was pointing at her as a clue for the word piik. So, akala nilang lahat, guys. Kasi, pinapahulaan nga po yung word sa Gimme 5, then ang word is biik. Then, akala nilang lahat ang tinuturo ni JDL ay si Miles Ocampo bilang clue. So, kung totoo man ito, pati ako magagalit. Kasi hindi po deserve ni Miles talaga. Pero, alam ko kasi na hindi talaga si Miles yung tinuturo ni JDL. And as a matter of fact po niyan kasi, sa pagkakaalam ko, gustong gusto pa nga nitong si JDL si Miles na maging parte ng Itbulaga. So, nasan yung pinanghuhugutan na hindi man lang nire-respeto at parang ino-OP itong si Miles Ocampo. And bakit naman akala nila ay binabody shame ni JDL itong si Miles Ocampo? Napakalinaw naman na si Bossing po ang tinuturo ni JDL. Kung opinion ko po ang tatanungin patungkol sa mga nagko-call out nito na fans ni Miles Ocampo na pinapalayas na siya sa EB kasi ginaganito siya, ay kung nagkakamali lang po kayo ng akala. Nais ko pong linawin na hindi siya ang tinuturo ni JDL at hindi siya binabody shame ni JDL. Pero kung gusto niya lang talagang siraan si JDL, ay ibang usapan na po ata yan.
Talagang dedepensa po kami pag nagkataon. So sa ngayon, ako bilang TVJ Defender, nais ko po kayong paliwanagan. Anyway, nandito guys yung mga pangko-call out nila sa Itbulaga. Ayan, mukhang nanggigigil po talaga ang mga fans ni Miles Ocampo at iba na ring netizens na nakikisawsaw sa social media sa issue, mga bashers. Sabi naman dito, ilang taon na nitong ginagawa ang mga body shaming jokes ni Joey De Leon sa Itbulaga. Parang matagal na yan na magmula noon na nasa GMA pa sila at tape pa ang producer nito at that time. 'Di ba? Meron po mga bashers na nakikisawsaw sa issues. At gusto po talagang gawing issue ito. Alam niyo naman ang mga basher, parati pong nakaabang sa pagkakamali at butas ng Itbulaga ng TVJ. Pero meron din naman po ako nakita na nagtanggol. Salamat naman po guys sa pagtatanggol at pagiging patas sa panghuhusga. Sabi dito, napanood ko kanina. Ang totoo, hindi si Miles ang tinutukoy ni JDL na biek. He was pointing and referring to bossing because Vic and biek sounds the same. Please stop spreading fake news. #Itbulaga. Anong si Miles yung tinuturo niya? Si Bossing yun eh. Biik sounds like Vic. Sounds like Vic. Kaya si Bossing yung tinuturo. Sabay-sabay pa ni Bossing na no coaching. At bago ang biik na word, putsero muna. Kaya nagbigay din siya ng clue na parang nakasakay siya ng kabayo. Kasi putsero sounds like kutsero. Grabe kanina, habang binabasa ko yung issue na ito ngayon kay JDL and Miles, napasabi na lang ako, grabe, sa pagkahenyo ni JDL, sa sobrang henyo ni JDL, hindi na nag-gets nung iba yung kanyang mga jokes, yung kanyang mga sinasabi, kasi pang-henyo level lang siguro talaga. Anyway, shoutout po JDL kung nanonood po kayo ngayon. Baka lang naman, di ba? Malay nyo naman na yung mga small TVJ defenders na kagaya natin ay talagang na-appreciate din nila. Anyway, sabi naman dito, since nag-delete ka ate, sorry to say this, pero hindi po si Miles ang tinuturo ni Sir Joey. He pointed out to Vic since Lola Belen called him Vic, Vic, Vic. That's why Sir Joey pointed his finger to Vic as a clue for Vic word, not Miles per se. #Itbulaga and #legit Adavicats. Grabe nga naman kasi yun. Ang ano nyo kay JDL, sobra-sobra kayo, grabe. So I hope sa mga hindi sarado ang utak at tenga sa paliwanag ng mga fans ni Miles maunawaan po, no? At pakinggan na si Bossing Vic pa lamang ay gets yun na agad na hindi talaga si Miles. So, sana maliwanagan po kayo. Para naman sa pilit lang na gustong gawa ng issue, ang Itbulaga, nako, aral po muna siguro kayo ng panibagong technique kasi yung mga technique nyo parang luma na. Magsisimula pa lang kayo, basag na agad. So, siguraduhin ninyo na talagang tunay na may issue ang Itbulaga para naman hindi kayo mapapahiya lamang sa huli. Samantala, sabi naman dito ni Roberto Perarin na kaya bumabagsak ang ratings ng tahanang pinabagsak dahil sa kayabangan ng host nila, Paulo Contit at kay Dugyot. So, ayun na nga. Malaki rin po ang factor, naniniwala ako na malaki rin ang ambag sa negative vibes ni Paulo Contit sa tahanang pinakamasaya. Grabe nga yun. Alam niyo yun, talagang mula nung lumaya sa TVJ, sa TFE, negative na eh. Negative na po ang dating nila sa mga taong bayan. Tapos ipapasok nila si Paulo Contit. So, anyari? So, ang ending, hindi nakagalang-galang pa, lalo po sila. Kaya, lalo na nung nagsasalita itong si Paulo, nako, ay mas lalo po nakadagdag pa talaga no, ng hatred sa mga netizen ang Tape Inc. Nakas kasi makahatak ng bashing ni Paulo eh. Anyway, sabi naman dito ni Franz Olivas, nako, ako talaga It's Showtime pinapanood ko. Pero,
para mabawi ng TVJ ang lamang ng Showtime, gawa sila ng bagong segment na talagang papatok sa mga manonood. Yun lang po. Nako, thank you so much naman, Sir Franz Olivas. Kahit kayo po ay Showtime fan, Showtime fanatic, wala naman akong nararamdaman na negative vibes sa komento ninyo. And parang advice ka lang din, gawa ng mas papatok na segment para maungusan nila ang Showtime na talagang tumataas po ang ratings ngayon. To be honest, sa ratings na nakita kong latest ay lumagpas na ng nasa 5.7 ata ang kanilang ratings or 5.6 ngayon. Grabe, mataas po yun. And ako araw-araw, lagi po akong umaasa na maibalik po natin ang 8% ratings natin kagaya nung July 1 and then makonsistent po natin sa 5% ulit ang ating rating. So yun lang muna guys, ang aking update para sa gabing ito. Maraming salamat po sa pagtutok at pagantabay sa aking update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.